Iniharap na po sa media ang naarestong si Apollo Quiboloy at mga kapwa-akusado nito. At kaugnay po nito, inatasan ni DILG Secretary Benhur Abalos ang PNP na imbisigahan ang mga taong tumulong sa pagtatago ni Quiboloy sa loob po ng KOJC compound na mahaharap po sa kasong obstruction of justice. Ang detalye sa live report ni Mar Gabriel. Mar. Ali, kung hindi daw sumuko si Quiboloy kahapon ay tiyak na naaresto rin siya ng mga tauhan ng PNP dahil nga natukoy na nila yung gusali na kanyang pinagtataguan dyan sa loob ng KOJC compound. Tinawanan naman, Ali, ng DILG yung bersyon ng KOJC na galing umano sa labas ng compound itong si Quiboloy bago siya sumuko. Pastor Apollo si Quiboloy, Jacqueline Roy. Naka-orange shirt at nakatakip ang muka ni KOJC leader Apollo Quiboloy nang ipresenta sa media ni DILG Secretary Benhur Abalos. Kasama niya sina Crescente Canada, Ingrid Canada, Sylvia Simañez at si Jacqueline Roy na kapwa niya akusado sa kasong child abuse, sexual abuse at qualified human trafficking. Giit ni Secretary Abalos na pilitang sumuko si Quiboloy at mga kasamahan nito matapos silang makorner ng mga pulis sa loob mismo ng KOJC compound. Natuntun na raw kasi ng otoridad ang eksaktong gusali na kanilang pinagtataguan sa tulong ng intelligence information at kanilang informant. Nasa kote na uli na no? I mean, for me, it makes no difference kung sumuko ka man. No? Kasi yun na yun practically napaligiran ka na Siguro kung nasa ibang lugar ka, kung nasa Mindanao ka, kung nasa Visayas ka, nasa Luzon ka, yun, pwede pa sabihin mong sumuko. Pero kung nasa isang lugar ka na napapaligiran ka na ng pulis at doon ka rin nakuha, halos yun na yun As the Secretary have said, yung pagsuko, formality na lang yun because at the end of the day, whether he likes it or not, the end result will ultimately be the same. So maybe he just chose the path na feeling niya ay mas magaan para sa kanya. Ayon kay Police Regional Office 11 Director, Brigadier General Nick Torre, Sabado pa lang ay nakahanda na silang salakay ng compound, partikular na ang ACQ College of Ministry na pinagtataguan ni Quiboloy. Pero iniurong daw nila ang operasyon noong linggo. Nag-deploy sila ng 500 tauhan ng PNP Special Action Force at 500 magkasanib na puwersa ng SWAT at ng Regional Mobile Force Battalion. Yun, seryoso talaga si Nick Torito. So sabi ko, Nick, ito lang to make sure kung mayroong mamamatay, tignan natin basta walang bata. Basta walang bata. Mahirap kasi pagkabata may tinamaan Makikita nyo na alas 3, 2:45 actually, tumayo na lahat, ready for assault. So nakarinig naman akong tawag, sandali lang, paghintay lang. At tinatapos na lang. Walang aeroplano, wala akong nakikitang aeroplano rito. In 30 minutes, pag wala kang aeroplano maipakita sa akin or kahit na flight directive or whatever ng kung anumang plane, tutuloy ang assault ng alas 3:15. Pagbibigyan ko alas 3:15, another 15 minutes. So, na-receive ko yung confirmation ng aeroplano. Na-resolve ito on our favor. Yun lang. So, bottom line, he has no other options but there's no other outcome but he will fall into the government hands. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng KOJC, pinili raw ni Quiboloy na sumuko sa otoridad upang matigil na ang pagdurusa ng kanilang mga tagasunod na naranasan nila sa loob ng 2 linggo. Paliwanag ni Atty. Torion, matagal aniyang out of reach si Quiboloy habang hinihintay nito ang inaasahang positibong resulta ng legal remedies ng kanilang legal team. Pero dahil daw sa umano'y mga karahasan sa loob ng KOJC compound, kaya nagdesisyon si Quiboloy na sumuko. Tinawanan naman ni Secretary Abalos ang bersyon ng KOJC na galing umano sa labas ng compound si Quiboloy nang ito ay sumuko. Kwentong kutsero yun. Alam niyo kung bakit? Nasa labas ka na, tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing hindi siya magpapahuli, hindi ba? Okay, pangalawa, nasa loob ka na, papasok ka pa ulit, dito ka na magsumurrender kung nasaan ka man. Why do you have to go inside? Di ba?
Sa harap nito, inatasan ng kalihimang PNP na imbestigahan ang mga taong tumulong sa pagtatago ni Quiboloy sa loob ng compound na dapat aniyang sampahan ng kasong obstruction of justice. Isa lang ang dapat nilang sagutan. Kung ganun pala kabilis na isusurrender daw nila si Pastor Quiboloy, ibig sabihin all the while alam nila ni si Pastor Quiboloy ang pinagtataguan niya. We should investigate this and those guilty should be sued accordingly. Dapat po mademanda sila. Ali, mag-alas 12 ng tanghali kanina nang maibalik na sa Branch 106 nitong Quezon City Regional Trial Court yung warrant of arrest nitong si Quiboloy at yung 4 na mga kapwa-akusado niya. Mag-aalauna naman kanina nang maibalik naman sa Pasig RTC Branch 159 yung kanya ring mga warrant of arrest kasama na yung sa mga kapwa niya akusado. Sa ngayon ay nasa loob na ng PNP Custodial Center itong si Quiboloy at mga kapwa akusado kung saan sila nakadetine. Ali? Mar, bukod dun sa anggulo ng pinagtatalunan kung siya ay sumuko o siya ay nahuli na aresto, ay pinag-uusapan din na pinipilit na hindi sila sa PNP sumuko. Bagkus ay sa Intelligence Service ng Armed Forces of Philippines sa hepe nito na si ISAP Chief Major General Edmundo Peralta. So bakit mahalaga na para sa kanila, sa KOJC, na hindi sa PNP sumuko? Well, ang sinasabi ng mga abogado, Ali, nitong si Quiboloy ay wala raw siyang tiwala sa PNP. Kaya humingi siya ng tulong dito sa AFP, particular nga sa Intelligence Service. At katunayan, itong ang Armed Forces yung nag-provide ng C-130 na kanyang sinakyan mula dyan sa Davao patungo dito sa Metro Manila. Kasama kasi yan doon sa mga kondisyon na hiningi nitong si Quiboloy bago yung kanyang pagsuko. Pero Ali, bukod doon sa mga tauhan ng AFP, may mga PNP officers din na kasama doon sa mga tumulong para nga mapasuko itong si Quiboloy. Katunayan, doon sa inilabas nilang statement ay may mga opisyal din doon ng PNP na kanilang pinasalamatan. At yun nga, pinagpapasalamat nila yung ligtas na pagsuko ni Quiboloy at yung pagdating niya dito sa Campo Crame hanggang maipasok dyan sa PNP Custodial Center. Ali. At ang kasong kriminal na kinakaharap niya, particular ang qualified human trafficking, ay non-bailable, hindi makakapagpiyansa si Apollo Quiboloy at ang mga kapwa-akusado nito. Yes, Ali, tama ka dyan. 3 kaso yan. Yung 2 kaso, yung child abuse at yung isa pa ay mga bailable yon. Pero itong qualified human trafficking, non-bailable to. So malamang habang dinidinig itong kaso ni Quiboloy at ng mga kapwa niya, mga akusado, mananatili sila dito sa kustodiya ng Philippine National Police. At kumpirmahin ko lang, ang venue ng mga kaso niya ay nailipat na lahat dito sa Metro Manila? Yes, Ali, yung kaso na nakafile doon sa korte sa Davao ay nailipat yan dito sa Branch 106 ng Quezon City Regional Trial Court. Habang yung isang kaso naman ay original na dyan nakasampa sa Branch 159 naman nitong Pasig RTC. Okay, maraming salamat, Mar Gabriel. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.